What is going on, guys? Nandito kami ngayon sa Malta. Dito tayo magvo-vlog ngayon. So tuwing magbabakasyon kami, lagi kong dala is action camera. Kasi nga mas madali siya, practical, at the same time talagang rugged, kumbaga. Siyempre, meron na rin tayo nung Osmo Nano. So dinala ko na rin siya. So naisip ko, itong bakasyon ko to, pagkumparahin natin yung dalawang camera na yan, ano ba talaga ang mas magandang gamitin pag nagbabakasyon ka? DJI Osmo Action 6 or DJI Osmo Nano. So today, ang gamit natin is the Osmo Action 6. At nandito tayo ngayon sa Silima. At tapos mag-iikot-ikot pa tayo. And hopefully, makapunta pa tayo sa sa St. Julian's Bay ata yun. So doon tayo mag-iikot-ikot for today's video. So tara, samahan nyo kami and let's go! Weather ngayon nakikisama kasi kanina ang forecast mahangin at saka malamig o madilim. Actually hindi naman ganun kalamig, it's about 16-17 degrees. Kaya lang nagganito tayo just in case. So actually hindi mo talaga kailangan. Pero kung pupunta ka ng Malta in March, sabi nila magdala ka ng hoodie or light jacket kasi minsan malamig. But today, it's actually really nice. Maganda yung weather. Sabi, ang ganda nito. Ang ganda talaga dito sa Malta. So just in case hindi ka pa nakakapunta ng Malta, Malta is probably, sabi nila, is the smallest country in Europe. Maliit lang siya. So, madali daw siyang ikutin. So ngayon, alamin natin kung totoo bang madali siyang ikutin. Pero ang ginawa ko bin-breakdown namin yung aming pupuntahan para hindi lahat sa isang araw lang. Sabi ko nga kanina, we're doing Silima and St. Julian's today. Tomorrow, Valletta, and the next day is Medina. So in every day, ang gagawin natin iba-ibang camera ang gagamitin natin. Sabi ko kanina, today is Osmo Action 6. Tomorrow, Osmo Nano. And the last day, gagamitin natin parehas yung Osmo Action 6 at saka Osmo Nano. At doon tayo magde-decide kung ano ang mas magandang dalhin or bilhin or gamitin pag nagbabakasyon ka. Good? No? Yes? You can have another try. You can try. No, I don't want. No, I'm fine. Happy? And this Yeah. is my favorite. What's that? Cannolo siciliano. It's made with cheap milk ricotta, cannolo crumble, pistachio. Oh yeah. Oh yeah. Good? Better. One of those? O sige, break muna tayo. Ice cream break. So nakita kami ng ice cream. Anong flavor daw yan? Ewan ko, pero masarap. Hindi siya ganun katamis. Hindi ganun You katamis. wanna try? Sarap nga. Alam mo, problema, umiinit na. Ang weird, di ba? Parang mahangin, pero Sarap. Ang sarap ng hangin. Yeah, nagsisimula ng uminit. Pero mahangin pa rin, kita mo. Woo! Pero it's nice. Parang gusto ko na magtanggal nito. So, di ko alam kung titisin ganda natin, taste forma, or ano. Ayun yung sightseeing, oh. Yeah. Di ko alam kung taste forma kami or tanggalin na natin. So, I'm drinking Fuse tea daw to, Fuse tea. Lemongrass. Okay, nandito kami sa Baluta Bay. Ang hangin, grabe. Kasi itong Malta, ano siya, parang archipelago siya. So talagang near siya sa mga beach, sa ganito, sa sea. So parang paikot. Kahit saan magpunta, lagi ka makakita ng dagat. No? Ang sarap ng weather. Ito yung favorite weather mo, di ba? Yes. Bakit? Pero ayoko masyadong windy. Pero okay lang. Kasi hindi siya ganun kalamig, hindi siya ganun kainit. Perfect. Yeah, kita mo, nandiyan lang kami sa tabi ng beach. Obviously, rocky yung beach. Hindi naman sila talaga beach eh. Malapit ka lang sa dagat. Low tide dyan, low tide, no? Oh yeah, low tide.
So kahit saan ka magpunta, dito kami sa Lima. So actually, pwede ka nga pumunta sa iba't ibang city sa Malta, sa Valletta, sa St. Gillian's Way, sa pa ba yun, sa Mdina. So, doing a boat ride. But today, hindi namin gagawin yun. Dito lang kami sa Lima, tsaka pupuntahan namin yung St. Gillian's ba yun? St. Gillian's St. Gillian's Way. So, yun ang pupuntahan namin. St. Gillian's Bay. Oh, grabe, dami alam. So, mag-ikot-ikot lang kami. Sarap maglakad dito, sarap ng weather. Ikot pa. Lakad-lakad lang kami. Oh, look, oh. Di ba sarap maglakad pag ganyan? Oh, parang workout, ano pala to? Area. Ah, oo nga. Oh, mga nagka-calisthenics. Okay to, no? You're right. Yan oh, may mga bar. Try mo nga ako. Kunan mo nga ako. Paano? So yan, nakikita mo ba ako? Try natin. Matagal natin nag-workout, subukan lang natin. Oh, grabe, tagal natin nag-workout. Pagod na ako, hirap pala nito. Hindi yun? Ang hirap pala niyan. No, hindi, wala pa tayo sa workout. Takbo lang alam natin. Mga calisthenics, hindi ko forte ito. Calisthenics. Ang dami nagaganon dito. Parang tong area na to is parang mga nag-workout. Siya nga pala, itong bay na to, nilalakaran natin dito sa Lima. It's about 2 kilometers, so ang sarap talagang maglakad kasi mahaba-haba siya, mahaba yung bay area na to. Pero it's very windy. I'm using the DJI Mic Mini, so hindi ko alam kung okay siya. But kung magbo-vlog ka using an Osmo Action 6, you should have a mic, at least a DJI Mic Mini. Dahil sigurado sabog ang sound mo if you're just relying on the built-in microphone. At least dito kahit papano, may wind mo, kahit papano mafi-filter ng konti yung sound. So hopefully we're getting a good sound out of the mic kasi ang lakas ng hangin. Tignan mo yung alon. Ang lakas ng alon, lakas ng hangin. Woo! Nililipad tayo. Sensya ka na, comedian yung asawa ko eh. Yun ang part-time work niya. Pumupunta yan sa mga comedy bars. Kasi alam mo naman sa ibang bansa, kailangan marami kang racket. Eh, yung asawa ko yan ang weekend racket niyan. Stand-up comedian yung asawa ko. Nasabayan ko lang sila. Diba, tumatakbo tayo. Sarap kasi tumakbo rito, no? Oh, di ba? Dami tumatakbo rito. Sayang sa tumakbo rito. Kaya lang, wrong outfit tayo. Ganda dito. Dami tumatakbo rito. Alam mo kung ba't marami tumatakbo dito? Kasi usong marathon dito. Maraming event dito na parang marathon din. So, tong area na to, tong Barruca Bay, maraming tumatakbo, saya-saya. Sayang, wala tayong outfit, hindi tayo makatakbo. Pero at least na-experience natin paano tumakbo rito sa Lima, sa Barruca Bay. Woo! Alright guys, naglalakad na lang kami papunta sa St. Julian's Bay. Mga 25 minutes walk. Hindi na kami magbo-bus, magwo-walk na lang tayo, no? Oh. Mas enjoy kasi namin maglakad eh. So medyo malayo yung walk. Grabe ingay So maglalakad din lang kami papunta doon sa mga iskinito naman kami dumadaan. So okay naman. It's nice to walk sa mga ganitong pag nagbabakasyon ka. Tingnan mo yung itsura.
Ito kasi mga hindi dinadaanan ng mga turista eh. So, ang saya-sayang lakaran. Kahit na malayo, no? 25 minutes, 2 kilometers away from Silima. Alam mo, oh, it's nice, di ba? Nice. Ang cute ng mga bahay dito. Alright, sige. Lakad muna tayo. We are finally here. Nandito na kami sa St. Julian's Bay. Paikot lang pala to eh. So kung nandito ka sa Malta, punta ka sa St. Julian's Bay. Magkatabi lang sila ng Silima, no? Parang inikot lang namin yung buong Bay Area. So yung Silima isa sa kabilang side, yung St. Julian's dito naman sa kabilang side. Which is ang St. Julian's ay maraming mga buildings, restaurant. Andito pa rin yung beach, pero sa kabilang side mo, andito na yung mga restaurants, mga bars, cafe, katulad niya, no? See? May mga restaurants. Oh, so hot now. So hot now. Pero dito, andito rin yung pinaka, obviously yung bay niya, yung dagat. Mas busy to kasi ito yung mga tamang, kung mahilig kang gumimik, this is the place where you really go. Kasi itong area na to is parang gimikan, lalo na sa gabi. Hindi man tayo mahilig gumimik, pero if you're into sa mga ganyan, parties, inuman, bars, restaurant, this is the place to go. Wow, tingnan mo, tingnan mo! Wow! Ang lakas ng alon. Yan o. Wow! Kami yung bay, no? Wow! Kala ko mababasa ako. Ang lakas, ang lakas. Talaga, let's walk around. Mag-tour tayo, mag-ikot-ikot tayo. So, nandito tayo sa restaurant dito sa Kuya. Nakita lang namin habang naglalakad kami. Sabi ko, o sabi ng asawa ko, Filipino restaurant yan, dyan tayo. Pero most ng menu nila, Asian eh. So, sabi nila, kausap ko kanina si Kuya, isa na lang ata ang meron silang Filipino cuisine o Filipino food dito, adobo na lang. The rest is puro, what do you call this? Asian foods na. So, pero ang pangalan niya, Kuya. So, kung Pilipino ka, dito sa St. Julian's Bay, makita mo siya, Kuya. Pero again, different Asian foods na siya. Pero ang good news, meron silang Red Horse. Tumabas ako kasi sa loob may music eh. So, medyo mahirapan tayong mag-vlog doon. So, dito sana, kaya lang ayaw ng misis ko. Look, oh, it's nice table, oh. Oh, di ba? Kaya lang sabi niya, mausok daw. Eh ako, mas gusto ko rito. So, vlog muna tayo. Dito muna tayo. So, maya-maya papasok na ako. Kakain kami. Konti lang kasi busog pa ako. So much from Kuya! Alright. Teka, oh, babay ka na sa vlog ko para makita mo. Bye! Salamat! Follow nyo po si Kuya. Paano My Pinoy Vlogger. Papakalit natin yan. Baka hindi tayo magkita. Salamat po. Ingat. John. March. Salamat! Salamat, ingat! So, naswertehan natin itong lugar na to. Naglalakad-lakad lang kami. Nakita namin itong lugar na to. Ang ganda. Ang daming mga yacht. Dito nakapark yung mga expensive yachts. Ang ganda. Tsaka, parang BGC dating nito eh, no? Private eh, no? It's a bit private, this one. It is beautiful. Oh, ganda. Oh. Picture-picture na kami around this area.
So, gusto mo mahanap to lugar na to nasa Malta ka, ang pangalan niya is Porto Maso. So, hanapin mo yan, lakad-lakad ka lang. Ang ganda. Kitang-kita mo yung mga yacht. Up close and personal. Parang natin ng Porto Heli. Yeah. Yeah, look oh, it's up close. So you can see oh, pwede kang mag-dock dyan oh. Wow. It's nice. Yacht hub. Ang ganda pa. Napaka-quiet palang tao. As in, look. See, there's no one here. Kami lang halos. Very quiet. Hindi pa nga namin alam kung we're allowed here. We're just walking. Oh, for sale, oh. Oh, last one's for sale. For sale. Gusto mo? Nice. You can have a jet ski ride in both jet ride. It's nice. So ayan, tapusin na natin yung vlog natin dito sa Selima at saka sa St. Julian's Bay. Kasi naikot na natin sila, so uuwi na tayo. And tomorrow, iikot naman tayo sa Valletta, Three Cities at saka hopefully sa Mdina. Again, ang gagamitin naman natin bukas ay yung DJI Osmo Nano. Mas okay ba siyang gamitin kesa sa DJI Osmo Action 6 for travels. I'll see you tomorrow. Good morning guys. Oh, next day na tayo. Early morning, 7 a.m. Tatakbo tayo. Hindi natin papalagpasin itong opportunity na to na tumakbo dito sa Malta. Before natin gawin yung day natin, I'm shooting with the DJI Osmo Nano. Favorite natin when we're running. Ganda ng araw pero malamig. Mahangin. So natin yung DJI mic kasi nga mahangin. So before tayo mag-breakfast, before tayo mag-ikot-ikot, pungas-pungas pa ako, we're gonna do a short run. The view is amazing kasi nakita ko na yun, naglakad na ako the other day. So, in-scout na natin to. Maraming hili, maraming pataas, pero the view is amazing to run. So, let's go. Tingnan mo. Diba? Ang ganda. Alam mo, napansin ko dito, ang daming tumatakbo. Kahapon na nagvo-vlog ako, kahit saan magpunta. Kasi very ideal yung... Wala ko na si ideal kasi ang daming pataas di ba? Hili. Ang daming tumatakbo kasi nga ang ganda ng view by the bay ka. Wow. Sana ganito lagi yung morning natin, no? Wow. Ganda. Ito lang ang hindi ko gusto sa ruta to eh. Tingnan mo, nagsisimula ka pa lang, nag-warm up ka pa lang. Pataas na kaagad. Babawi na lang tayo mamaya pababa. Pero for now, enjoy lang natin. Yan yung parang National Aquarium nila. Malta National Aquarium. Obviously, sarado pa. Aga pa. Ako nga pala, I'm just using the camera. Hindi ko gamit yung vision dock. Kasi pag tumatakbo ko,
That's why I love this camera kasi pwede mo lang gamitin yung mismong camera, hindi mo kailangan gamitin yung Vision Dock. And that makes this camera even more smaller. Wow, tignan mo itong view natin. Okay. Hataw sa uli ng konti. Ay. Need to enjoy the view bago tayo mag-cool down. Wow. Ang sarap tumakbo dito. Nakakapanibago. Sana araw-araw ganito, pero again, siguro ang new goal ko is every time siguro na magbabakasyon ako somewhere. Actually, ginagawa ko na siya nung araw eh. Pero I think I should go back to it na kung nasaan bansa ako o kung nasaan ako, I make sure na tatakbo ko. And since binalik ko na yung running in my life, I miss it so much. Grabe. Talagang I think this is gonna be my new routine, especially pag ganito. You appreciate life more, to be honest. What a wonderful morning. O sige, bago tayo magkaiyakan, breakfast, tapos game na. Pasyal-pasyal na tayo. We are finally here sa capital ng Malta, Valletta. Kung nasa Malta ka, kailangan puntahan mo yung Triton's Fountain na yan. Dami nagpapapicture, talagang landmark siya. Parang sculpture siya, ginawa ata siya nung araw. And it's very nice kasi parang may tatlong mermaid na umahawak siya fountain. Ang ganda ng sculpture niya. Very popular siya dito sa Malta. Yung pupuntahan namin sa dulo nito, ang kapal ng tao. Dito pala nakikita mo na. Siya nga pala, pupunta ka dito sa Valletta. Madali naman pumunta siya dahil madali naman yung bus. Mura lang yung bus dito. Ang problema lang minsan siksikan. At the same time, yung traffic. So kami, parang sa Pilipinas, inaano namin yung traffic. Iniiwasan namin yung rush hour. So we usually go by 9 o'clock. Walang traffic, dire-diretso lang. About 45 minutes to 50 minutes from where we are staying. So kung pupunta ka talaga ng Malta, karamihan naman na pupunta ng Malta talaga pupuntahan tong Valletta. Very crowded dahil nga touristy siya. Pero I really think it's worth it. Nandito ka na talagang kailangan puntahan mo ang Valletta. Another tourist spot na pwede mong puntahan dito sa Malta is yung St. John's Cathedral. Very popular again, as you can see, ang haba ng pila. Hindi pa ako sure kung makakapasok kami, pero let's see muna. Dahil lagi ikot-ikot pa kami at may mga pupuntahan pa kami. But this is another one that kailangan mong puntahan. Or kung gusto mong puntahan, very popular siya dito sa Malta. Alam mo ba na itong Malta dating British colony ito? Kaya pagka umiikot ka dito, makakita ka ng mga ganitong
phone booth na katulad sa UK kasi marami niyan. At saka meron din silang mail. O, tignan mo. Tignan mo. Ito mo yan. So sa UK, meron din mga ganito, karamihan, pagka maghuhulog ka na sulat, ito yung post box, ba tawag mo rito? Na paglalagyan mo ng letters mo. So around Malta, makakita ka ng phone booth na ganyan na madalas sa UK meron. At saka ganitong mailbox. Kasi nga, dati silang colonized by UK or British government. Pero ngayon, obviously, may independence na sila. Oh! Ang ganda nito. Wow. Ang galing. Wow. Ano yan? Umiilaw? Yeah, no. This is really good. See, tingnan mo. Paano kaya yun? Yun yung artist ata. Wow. Sino? Akala mo may ilaw. Ang galing, oh. This is really good. Ang ganda. Akala mo may ilaw. Ah, I want one. Ito maganda. wow. Itong Malta, nagbibigay ng Croatia vibes, di ba? Correct. So much. Oo. Kasi galing kami noon ng Croatia. Kailan ba tayo na? 2004? 2024. 2024, sorry. 2024 nagpunta kami ng Croatia. I'll put a link down below. Check mo yung vlog namin sa Croatia. And it is very similar yung dating nitong Malta. Pati yung mga buildings, yung vibes. May pagka-Croatia. Obviously, mas mura rito sa Malta kaysa sa Croatia. Sa Croatia, medyo pricey ng konti. Pero it's giving that vibes. Lalo yung mga buildings, yung mga eskinita. No, kasi di ba nga dito rin nag-shoot ang Game of Thrones? Oh yeah, by the way nga pala. Dito rin pa rin nag-shoot ang Game of Thrones. Yung film na Troy. Meron pa mga films eh. Check this out, may parang mini train. Without a trail. Oh, yung mga bata nakasakay. Oh, babae pa ang driver. Ang saya. Anyway, asan na ba tayo? Yun nga mga films. Game of Thrones, TV show, TV series, Troy dito. At saka meron pa yung kay local film, kay Julina at saka kay Marvin Agustin. Yung Malta yun, nag-Malta. Oo, Malta yun, di ba? Pero hindi ko alam ang title, no? Pero napanood namin yun. This is, dito sila nag-shooting. Another must-see dito sa Valletta is yung cannon firing nila or cannon salute na ginagawa nila almost every day. Merong isang 12 o'clock and also merong 4 o'clock. Dito makikita yun sa Baraka. So there's two ways of seeing this cannon salute na ginagawa nila. Pwede sa upper, which is free. Dito naman sa baba, mas closer ka dito sa mga canyon na yan, you have to pay 3 euros. I think it's sulit naman kasi mas malapit ka kaysa doon sa taas. Ang daming tao sa taas. So, tingnan mo. Yan, oh. So, dyan, free dyan. Pero here, sa baba, ayun, meron pang parang konting history about these canyons. Canyons. However you want to pronounce it. Ako, canyon. Mamaya at 12 o'clock, ano sa ba, 11:36, medyo maaga pa tayo. Mamaya magfa-afar yan. Balita ko napakalakas niyan.
One shot lang, one shot. Kasi nga, ano yan eh. Yung 4 o'clock, yung isa naman siguro. Oo, yung 4 o'clock, yung isa naman. Kasi twice a day eh. So, nakakatuwa naman. Yung mga tao nag-expect ng maraming putukan eh. No. At least dalawa. At least daw dalawa. Narinig ko yung iba mga nagsasabi na, isa lang? Isa lang. Wag isa lang. Yun na yun? Yun na yun. Di ba? Bayad kami. Magkano bayad natin? 3 euros. So, di ko alam kung sulit sa'yo yun. Sa akin, okay naman. At least up close and personal ka. Tsaka, makapag-video, photo ka. Malapit ka. Kasi yung iba, nandun Taas, ako. ayun o. Pag Taas, hindi nagbayad. they're all upstairs. Pagka hindi ka nagbayad, upstairs ka. So, free naman yun. So, di mo naman kailangan gawin yun. Pero for us, maganda kasi malapit kami rito. Pag picture-picture. Kanina, may mga pictures na kami. Minsan ka lang naman pumunta sa Malta, di ba? Valletta. Sa Valletta. So now, ang next stop naman natin, pupunta tayo sa 3 cities. Tatawid ka lang, tabi lang yan ng Valletta. Kung nasa Valletta ka, puntahan mo na rin daw yung 3 cities. Hanap tayo ng ferry, malapit lang dito, yun ang hinahanap namin. Magpe-ferry ka across sa 3 cities. Okay, nandito na kami sa Vitellorosa. Yun yung isa sa mga cities, ito sa 3 cities. Ito yung pinaka-oldest, sabi nila. Ito yung pinaka-oldest among the 3 cities. So, medyo maliit. Di pa namin alam, no? Di pa kami nakakaikot-ikot. Pero mas tahimik to, obviously. Mas maganda, mas tahimik to kaysa sa Valletta. Nag-decide na lang kami mag-train. Parang may tour train. Kasi ang laki nitong 3 cities eh. So, nag-decide na lang kami na mag-train tour para mas madali, mas hindi mahirap gawin to. Ayan, tapos na yung train tour. Okay naman, inikot ka lang, inikot-ikot ka lang. Kasi masyado malaki daw tong 3 cities eh. So, ikot-ikot, isang loop, ganun. Kung saan siya kadinaan. Was it worth it? I don't think so. Pero okay na rin. Inikot-ikot ka. Kung may time ka, kasi masyado malaki to eh. So kung may time ka siguro, kailangan mo siguro na mas maraming time. Yung siguro gusto ko sabihin, kailangan mo na mas maraming time para maikot mo itong 3 cities. Pero kung wala kang time, tatamad ka maglakad, pwede mo nang gawin yung train tour na yon. Apparently, ito daw pala ang pinaka-biggest harbor. Sabi kanina, itong pinagbabaan namin nung pagsakay mo ng ferry boat. Obviously, ang laki nga. Ang daming nakaparadang boats, oh. Dami, oh. Look. Dito sa Malta. Sa Malta, oh, biggest, ano ba? Docking. Harbor. Oh, harbor. Dito sa Malta, itong 3 cities, yung pinakababaan mo sa 3 cities. Ito raw ang biggest harbor sa Malta, which I can see. Ito talagang ang laki.
Okay, nandito naman kami dito sa largest city dito sa Three Cities, yung Conspicua. Nandito kami sa Bormla. So, isang part ata to ng Conspicua. The largest city among the three. Actually, naglalakad-lakad lang kami eh. Kasi sabi ko, nung nagte-train kami, sabi ko parang napakalaki nito para ikutin or lakarin for. Kasi short na kami ng time. Pero medyo malapit lang pala to sa kanina. So, this is the largest city among the three. Ikot-ikot pa kami. Pabalik na kami ng paleta. So, pagbalik mo, 3 euros ulit ang babayaran mo. So, coming back. What is going on, guys? Andito na tayo sa last day ng ating vlog. Nandito tayo sa Mdina. Ito ang last stop natin. And today, naisip ko na gagamitin natin yung Osmo Action 6. At the same time, gagamitin natin yung Osmo Nano. Total, nagamit na natin sila parehas. Nung day 1, ginamit natin yung Osmo Action 6. Day 2 naman, ginamit natin yung Osmo Nano. Ngayon, day 3, gamitin natin sila parehas para malaman natin kung alin ba sa dalawa ang talagang mas magandang dalhin or gamitin pag nagbabakasyon ka. Tara, ikot-ikot tayo dito sa Mdina. O yan, dito pinupugutan ng araw. Ano kaya pakiramdam na pinupugutan? Aray ko po. Hindi ko magalaw yung ulo ko. Brad, hindi ko magalaw yung ulo ko. Hindi ako makatingin sa camera. Hindi ako makatingin sa camera. Brad, ang hirap pala mapagutan ng ulo. Mapagutan ng ulo. Putsa. Ang hirap pala mapagutan ng ulo. Brad, di ka makakagalaw. Talagang putol ang ulo mo rito. May mga ganyang tour ngayon dito sa Mdina, yung mga parang kalesa nila. So nagtanong kami kanina, or actually in-offer kami kanina, mga magkano daw sabi sa atin? 35 euro. 35 euros. So complete tour na raw yun. Iikutin na yung buong Mdina dahil malaki nga siya. We don't know. Hindi natin alam. Medyo pricey. Tignan natin. A little fun fact, alam mo ba na yung Mdina is the old capital? Kumbaga ba, ang capital ngayon ng Malta is Valletta, di ba? So ito yung old capital nila, Mdina. Also known as the Silent City. Alam mo ba Silent City? Bakit? According kay Google. According kay Google o kay ChatGPT. Ang alam ko lang, correct me if I'm wrong. Kasi nga, nung naglipatan na yung mga tao sa Valletta, nung naging capital na siya, naging silent na yung city. Kumonti na yung tao. So, kaya I think ang mga ano ngayon is 300 residents na lang ata ang meron dito sa Mdina. Dito mismo. Tapos, yung mga kotse nakikita mo, katulad yan, mga nakikita mong kotse na yan, puro residents lang ang pwede magkaroon ng kotse dito. So, hindi ka pwede magdala ng kotse, mag-drive around dito unless you are a resident of Mdina. O, yan ha. Research din pag may time. Baron will welcome you to his home. It's okay, come with him. Hello, welcome to Casa Gurjon. Allow me to introduce myself. I am Giuseppe De Piero Gurjon, but you can call me Timo. I was born in 1845 to the most student Barolo of It's like a house ng Baron. Oh. Na. Ang ganda. Oh, pati yung ano niya. Oh. Meron siyang... Oh. Oh. Really? Go. Study reading a bit.
Isipin mo, look, oh. Tapos, pagka tired ka na, you go out here. See? Mas dito ka. Wow! Diba? Diba, while you're oh. Imagine mo nung araw, ganyan daw nun, oh. See? Go here. Nahihila na yung tuhod ko. And you walk here. See here? Yeah, so after. And sitting here. After work, oh, diba? Work from home pala siya. Is it? Ah, wow. Oh, wow. Oh. Ah, Bridgerton, ha? Tingnan mo naman, oh. See? Look. See? What's upstairs? Come on, me. Let's go upstairs. Yeah. After you. Ah, okay. Okay. Thank you. Whoa. This is nice here. Yun lang maganda sa Osmo Nano, di ba? Kanina, kakapit lang dito, walking around. You're in the moment, tapos wala mo siya nakakapansin na may camera ka. So, plus point yun kay Osmo Nano. So, nandito kami sa pinakatuktok ng wall nila. Kasi nga nung araw, ito yung pinaka parang city nila, di ba? Ito yung pinaka-capital nila. So, kailangan i-protect nila to. So, they made a wall around. So, very similar yun sa wall ng Croatia. Alam mo yun, yung nilakad natin. So, very similar. So, very thick yung wall. Kung titingnan mo, yan o. Ang kapal ng wall. Tapos, siyempre, ayun yung mga yan, sa labas, di ba? So, kung may mag-a-attack nung araw, dito muna sila papasok. Ito papasukin nila, which is the city capital ng Malta. So they have to protect this city. So yan, di ba? Wall. Siguro nandito yung mga archers o mga canyon. Mga canyon nila. Boom, boom, boom. So, yun yung mga... So ito yung wall na. Wow. Grabe, may pata. Ano ba yan? Butik na gumulong dun. Parang tanga na. Ay, nako. Kinabahan ako. Ayun, no? Inaano niya yung bata niya. Oh my God. Anyway, tuloy tayo sa vlog natin. So, alam mo rito sa MD na. Lagi ako nalilito sa MD na, LMMD na. Dahil nga Silent City, di ba? So, as much as possible dapat yung mga tao talagang low lang ang volume ng boses mo. Kasi lang may mic tayo, DJI mic mini. Hindi mo kailangan sumigaw. Kapag ba they observe silence, kaya ng ibang mga turista, medyo maingay. Yung mga kailangan bumulong pero... Kasi nga, mga residente, ayaw na ganang maingay ko. Hindi tsaka Silent City, di ba? Obviously, silent. Tingnan mo to, ang ganda oh. Siguro pag ilalagay mo yung mail mo, dyan mo isushoot. Oh. Pag mail, dyan mo ilalagay parang mailbox nila ng resident na yan. O yan, behind me is the St. Paul's Cathedral. Yan, puntahan mo yan, picture-picture. Maganda daw ang cathedral na yan eh. Maganda raw yung loob niyan eh. So tignan natin kung makakapasok tayo or makakapag-film tayo kasi iba bawal mag-film eh. But that is the famous St. Paul's Cathedral dito sa Mdina. Dito nga pala rin sa Mdina, dito sa mga parang mga wall. Kita mo parang maraming wall. May mga dead end dito. The reason for that kasi nung panahon ng gera, pag nakapasok ka doon sa mismong wall nila, mahihirapan kang habulin yung mga kalaban mo o yung mga taga rito. Kasi maraming dead end, sila alam nila kung saan sila pupunta. Kaya pag umikot-ikot ka dito sa Mdina, may mga dead end talaga.
talagang sinadya nila yun para just in case nakatakihin sila, alam nila kung saan sila dadaan. Yung mga hindi taga rito, syempre, malilito, di ba? Oo nga pala, importante yung sapatos mo medyo grippy kasi medyo madulas daw dito paminsan-minsan. Pagka maulan or something, kita mo, may mga rails kang pwedeng hawakan. Kasi nga minsan daw, madulas dito sa part na to. Kaya careful ka. Oh, tingnan mo. Oh, come and support Mission in Manila. Oh, meron silang See? Dito sa Malta. Itong shop na to, pag bumili ka, pumasok ko si Marge, pag bumili ka, support di ba? Alright, bumalik kami ng Valletta kasi tapos na kami sa MD na. Maigsi lang pala yun. 2 hours na maiikot mo na siya. Tapos kami mag-picture-picture. Sayang naman yung araw. So sabi ko, balik tayo ng Valletta, ikot pa tayo kasi marami pa kami hindi napupuntahan dito. At the same time, gusto ko i-try yung parang pastry nila, sikat sila dun Tsaka yung local beer nila. Ayun, hanapin natin yung dalawa na yun. Yung ating mission before tayo matapos sa vlog natin. Oo, ayan. Sabi nga nila, pag nasa Malta ka, kailangan kakain ka daw ng pastisi nila. So, pumunta kami ito sa Jeff Pastisseria. Yun ang tawag nila. So, order kami ng chicken. Ito yung kanilang pastisi na tinatawag. Popular dito. How much is this? About £1.50. 150 euro. Mura lang naman siya. Medyo, yan ang size niya. Ito natin. Chicken to, chicken. Okay. May pagka ang hirap explain. Parang empanada rin. Deep fried, very oily siya. Tsaka flaky siya, flaky. So kakaiba siya. I guess siguro, try mo na rin kung nandito ka sa Malta. Pastisi. Oh yan, syempre, kahit saan magpunta, kailangan to try mo yung local beer ng bansang pinupuntahan mo. For now, dito tayo sa Malta, ito yung local beer nila. Ang tawag ay Sisk Lager. So, try natin kung may panlaban ba to sa San Miguel or Red Horse natin. Diba? Pagka pumupunta ka sa ibang bansa, dapat try mo yung beer nila. Matabang. Lager matabang. So, hindi ko alam. Try natin Hindi ko alam kung malalasing tayo pala dito. Hindi ko alam. Yung pala ibig sabihin ko. Hindi ko alam kung malalasing tayo pero isa lang ang binili ko. Tinry ko lang. Pero sa panlasa medyo matabang. Pero ganda ng bote nila, no? Or yung can nila. Perfect. This is better. Because the other one's a bit big. Ito kami, bumili kami kahapon dito kasi ang ganda-ganda ng artwork ng father niya. It's really nice. Tingnan mo, ang ganda Look. So akala mo may lights siya. So ito yung binili namin, itong 3 na yan. 1, 2, 3. Yan, nalagay namin sa wall namin. Ang ganda-ganda. Look, akala mo may ilaw But I grew up in Greece. My parents live in Greece. They make the paintings there, and when they ship them, they ship Our friend, one of our good these friends, from there. one of our good friends is in Greece, Athens. Athens, yeah. We went to She lives in Athens. And we also went to Porto Heli. Porto Heli, have you been? I grew up in Corfu. It's an island on the west coast of Greece, northwest. I don't know. Yeah. There that we went, but we plan to go back because it's so nice. Yeah, we were telling our daughters we showed that to her So and I decided this. not to give that to my sister. I decided to But I gave her to our daughter instead, this one. we'll give that to my daughter. Look, it's so nice. It's so beautiful. We came back for this. If you're ever in Malta, Valletta, you should check this out. Check this guy, man. This is so beautiful. What's your name? What is Christian. Christian, have you told your father about me? Of course. This is John. I'm Yeah, Mark. Christian, John. Nice to meet you. Good Beautiful. luck with your father.
Ang ganda, no? Grabe. Ganda talaga niyan. Binalikan pa namin kasi yung plastic na dala namin, medyo maliit. So, nandun pa siya. Medyo maliit yung plastic na binili namin, Kaya binalikan namin, baka meron pa siya mas malaki-laking plastic. Tadali namin pa uwi, back home sa England.